Ngayon nga, ipapakita ko sa inyo yung tamang paggawa ng avocado graham float. Yung bang ganyang kaganda guys, tingnan nyo naman yan. Hanggang ngayon kasi, yung iba hindi pa alam kung paano yung tamang paggawa ng graham float. So yung iba, basa daw yung crackers nila, baka kasi hindi malapot yung nagawa nilang cream. So ngayon, ituturo ko sa inyo. Kadalasan yung ginagawa ko dito ay mango graham float. So panahon naman ng avocado ngayon, kaya itry naman natin. Ayan, bulok pa nga yung isa, kaya 4 na lang yung magagamit ko. Pero kung hindi pa naman panahon ng avocado dyan sa lugar nyo, pwede naman kayo ditong gumamit ng mangga. Hiwain nga lang natin to ng maliliit at eto na nga pala lahat ng nakuha ko. Eto na guys, yung pinakamahalaga dito. Dapat yung magagawa yung cream ay malapot siya para hindi agad mababasa yung crackers. Syempre, crackers yan, so mabilis niyang ma-absorb yung liquid or kaya cream. Gagamit ako dito ng 3 all-purpose cream at kailangan yung cream na gagamitin nyo dito ay na-chilled na to overnight or mas matagal pa. Itong sa akin nga ay na-chilled na to ng 3 days kaya ganyan na siya kalapot. Tapos, i-mixture lang natin to hanggang mag-double lang yung kanyang size. Kailangan talaga yan guys para maging smooth ang kanyang texture. Ayan guys, kapag naging ganyan na siya ka-smooth, pwede na natin ditong ilagay yung 1 can ng condensed milk. Huwag niyong hahaluin itong mabuti, cut and fold lang para hindi bumagsak yung cream. O diba, ganun lang gumawa ng tamang cream. Malapot na siya, so hindi na yan mabilis ma-absorb ng crackers. Ito nga pala yung gagamitin kong tray at naglagay lang ako ng konting cream dito sa may ilalim para hindi siya mahirap kunin kapag ka nabuo na mamaya. After nyan, lagyan na natin itong mga graham crackers. Hindi naman kailangan na maganda dito. Basta malagyan nyo lang lahat ng tray na yan, okay na. Ilagay na din natin itong ginawa natin na napakalapot na cream. Kapag ginaya nyo to guys, mapapansin nyo na mas maganda siya at hindi na to mabilis ma-absorb ng crackers. Maglalagay din ako dito ng Oreo, pero ito guys ay optional lang. Pag bumibili kasi ako ng avocado shake or avocado dessert, meron silang patoppings na Oreo. So ayan, naisipan ko lang. Ilagay na din natin yung avocado at biscuit ulit. Ganun lang guys, paulit-ulit lang hanggang sa makagawa kayo ng magandang layer. Dito pala ay nakagawa ako ng 3 layer. So dito sa pinakahuling layer, ilagay na natin lahat ng natirang cream at lahat din ng natirang topping. So meron ako ditong avocado, Oreo at naglagay din ako ng graham crackers. Wala kang takip itong tray na to, kaya nilagyan ko na lang ng cling wrap para hindi siya makontaminate. At i-chill naman natin to ng 4 hours or mas matagal pa bago kainin. Eto na nga siya nung ready na. Grabe guys, napakaganda ng layering, kaya kung gagawa din kayo, ganun na lang din yung gawin yung cream para maganda din yung magawa nyo. At the best din yung lasa ha, kapag pinaghalo yung avocado at Oreo. Ngayon, gets ko na kung bakit nila palaging pinaghalo yung avocado at Oreo. Mapa dessert man yan o avocado shake.